dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Magandang hapon sa inyo mga kapatid. Ang ating ebanghelyo ay tungkol sa paglilingkod ng ating Panginoong Hesukristo bilang isang manggagamot. Ito ang pasimula. Well, tatanungin natin, bakit kaya sa maraming paglilingkod ng ating Panginoong Hesukristo, central yung healing ministry? Bakit ganoon? Una, pwede nating sabihin, napakalapit sa atin ang karanasan ng paghahari ng Diyos pag pinag-usapan ng kaginhawahang nararanasan natin sa ating katawan. If we feel good, if we feel well, madali para sa atin maintindihan ang tungkol sa paghahari ng Diyos at sa kaginhawahang kaniyang ibinibigay sa atin. Diba? So in our bodily experience of wellness, hindi ba? We can easily associate God. Wala akong sakit, malusog ako. Siguro ito na yung paghahari ng Diyos. Hindi po ba? Pangalawa, pag pinag-usapan natin yung sakit kaugnay nung panahon ng ating Panginoong Hesukristo, naniniwala kasi sila na yung sakit ay dulot ng masamang spirito. Okay? Pag may sakit ang isang tao, ito ay gagawa ng masamang spirit. That is why coupled with healing is exorcism. Kakibat ng pagpapagaling ay ang pagpapalayas ng masamang spirito, katulad ng ating narinig sa Ebanghelyo. Di ba? So, ibig sabihin, yung evil spirit ay dapat mawala sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. And He ordered them to be silent, to keep quiet, dahil sinasabi nilang si Jesus ang Mesiyas. Kaya gusto ng Panginoon patahimikin sila. Okay? So yun yung maaaring mga dahilan why is it that central to the ministry of the Lord is the healing ministry. Pangalawa, makita natin magaling siyang manggagamot. Hindi lang napapagaling niya, pero napagtatrabaho niya kaagad yung pinagaling niya. Naisakit daw yung biyanan ni Simon, tapos pinagaling ng Panginoon mula doon sa kanyang lagnat. Tapos tumindig na siya at naglingkod sa kanila. Aba, ba ikaw ay may sakit at gumaling ka, hindi ka naman kaagad malakas. Hindi ba? Mahina pa rin, magpapahinga pa rin. The most the least that you do not want to happen to you ay mabinat. Hindi ba? Pero ang Panginoon, total healing. Pagkatapos niyang pagalingin, yung pinagaling niya, malakas na uli at naglingkod na sa kanila. Di ba? Pag ako'y hinignawan ng lagnat, hindi naman siguro ako malakas kaagad, mahina pa rin. So magpapagaling pa ako, magpapahinga, pero mapansin mo, dito sa nangyari, tumindig ang biyanan ni Simon at naglingkod sa kanila. Magaling ang manggagamot. Noong papalubog ng araw, dinala ang lahat ng may sakit doon, anuman ang karamdaman nila. Sabi nga doon sa isang bagay ng Ebanghelyong similar to this, synoptic ni Mark, yung buong bayan, andun sa pintuan ng bahay nila Pedro at nais magpagamot sa ating Panginoong Hesukristo. Mukhang magdamag siyang ng gamot. Hindi ba? Mukhang mandamag siyang ng gamot. Dahil ang sinakasunod doon ay nang mag-uumaga na.
So mukhang magdamag siyang ng gamot at na mag-uumaga na, siya'y nagpunta sa isang ilang na puok. Alam natin ang ginagawa ng Panginoon pag siya'y nagpunta sa isang ilang na puok, siya'y nananalangin. At kahit ang kaniyang mga alagad ay sinasabihan niyang pumaroon sa ilang nadako upang manalangin. Okay? So doon lalong lumalakas ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo sa kaniyang pananalangin, sa kaniyang pakikipagkaisa sa Ama sa sandali ng panalangin. Gaano man karami ang kanyang ginagawa, gaano man karami ang tao na kailangan niyang asikasuhin at pumupunta sa kanya, hindi nawawala sa pang-araw-araw na gawain ng Panginoon ang pananalangin. Pananahimik, pagpunta sa isang ilang na puok, all by himself, to pray, to commune with God, his Father. At lalo lamang siyang napupuno ng pagka-Diyos at kapangyarihan dahil sa kaniyang pakikipagkaisa na ito sa Ama. Tayo din ay hinahamong maging katulad ng ating Panginoong Jesucristo, maging faithful sa ating buhay panalangin. Amen.